Nagsimula ang kwento sa isang mundong puno ng kababalaghan kung saan ang mga tao at mga mahiwagang nilalang ay naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng planeta. Sa kaibuturan ng isang luntiang kagubatan kung saan 12-dosenang uri ng mga magical beast ang masaganang namumuhay at magkakasamang nabubuhay, isang batang mother dragon ang bumaba sa kanyang kuweba. Matapos niyang limliman ng kanyang itlog sa buong magdamag, oras na para manghuli siya ng pagkain. Kaya tinakpan niya ng lupa ang kanyang itlog, gayunpaman, hindi sapat ang lupa lamang upang mapawi ang pag-aalala ng Mother Dragon. Kaya binugahan niya ito ng nagbabagang pulang apoy upang manatiling mainit ang lupa habang wala siya. Nang makontento siya, umalis siya sa kuweba at lumipad patungo sa himpapawid. Habang naghahanap ng mabibiktima, napansin ng dragon ang dalawang lobo kaya mabilis siyang sumisid upang hulihin ang mga ito. Bigla na lamang siyang tinamaan ng isang palaso diretso sa ulo na pinakawalan ng isang grupo ng mga taong nagkukubli sa mga palumpong sa ibaba. Matapos mamatay ang Mother Dragon, lumapit ang mga ito upang kunin ang kanyang balat at karne. Makalipas ang ilang sandali, isang buntis na katsit ang napadpad sa parehong kuweba kung saan itinago ng Mother Dragon ang kanyang itlog. Kumpara sa mga ordinaryong pusa, ang mga katsit ay isang matalinong lahi na kayang mag-isip ng mahusay at gumamit ng magic. Nang mapansin ng Mother Cat ang payapang kapaligiran ng kuweba, nanatili siya roon upang manganak. Ilang sandali pa, isinilang ang kanyang mga kuting at ang init ng kanilang masisiglang katawan ay umabot sa itlog na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil dito, tuluyan ng napisa si Nekorio mula sa kanyang itlog at dahan-daang inilabas ng munting dragon ang nalilitong ulo nito mula sa lupa. Dahil nag-aalala, agad itong napansin ng Mother Cat at hinayla palabas si Nekorio. Nang malantad siya sa malamig na hangin ng kuweba, nagsimulang manginig ang munting dragon. Nang makita ito, ilang beses na inamoy ng Mother Cat ang kanyang katawan at napagpasyahan niyang isa siyang ganap na hindi mapanganib na nilalang. Pagkatapos, dahil sa pusong puno ng habag, pinayagan niyang dumid si Nekorio kasama ng sarili niyang mga anak. Dahil ang mga mahiwagang nilalang ay hindi nalilimitahan ng karaniwang hangganan, normal lamang para sa kanila na minsang magpalaki ng mga anak mula sa ibang species. Habang pinagmamasdan ng Mother Cat si Nekorio na nakikipagsiksikan sa kanyang mga anak, napaisip siya kung anong klaseng kamanghamanghang nilalang ang paglalakihan nito. Pagkalipas ng ilang araw, nang kayanang gumalaw ng mga sanggol, sinimulan ng Mother Cat na turuan silang manghuli. Ipinakita niya kung paano mag-abang ng biktima mula sa pinagtataguan at kung paano ito matagumpay na tambangan. Bukod sa pisikal na pangangaso, tinuruan din ng Mother Cat ang kanyang mga anak kung paano gamitin ang lightning magic. Dahil kayang gumamit ng magic spells ng mga katsit, sinubukan ni Nekorio na gayahin ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya nagawang gamitin ang lightning spell dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga likas na kakayahan. Pagkatapos, ikinampay niya ang kanyang maliliit na pakpak upang maiangat ang sarili niyang katawan mula sa lupa na labis na ikinahanga ng lahat. Sa halip na lightning bolts, sinubukan ni Nekorio na gumamit ng fireball, ngunit sa kasamaang palad ay pumalya ito at siya mismo ang tinangay ng pagsabog. Gayunpaman, mabilis na nakabangon si Nekorio mula sa kanyang kabiguan matapos makatanggap ng paghihikayat mula sa Mother Cat at sa kanyang mga kapatid. Biglang nakaramdam ang Mother Cat ng isang mapanganib na presensya sa malapit kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang mga anak na manatiling tahimik. Bagamat sumunod ang mga bata, mahina nilang itinanong kung bakit ganoon na lamang ang takot niya sa mga bagong nilalang na iyon. Ipinaliwanag ng Mother Cat na ang mga nilalang na iyon ay mga tao na nagmula sa isang kalapit na kaharian. Dahil ang kagubatan ay tahanan ng napakaraming mahihinang monster species, tinawag ito ng mga taong iyon na Novice Forest at ipinapadala nila rito ang kanilang mga baguhan upang makakuha ng karanasan. Matapos ang kanyang paliwanag, binalaan ng Mother Cat ang kanyang mga anak na ang mga tao ay maaaring maging napakabait o napakalupit depende sa mismong tao. Dagdag pa rito, sinabi niyang may mga taong sapat ang lakas upang makapatay ng mga higanteng oso. At hindi lamang yun, nangangaso rin ng mga tao ng mga katsit upang gawing mga materyales ang kanilang katawan. Dahil napakadelikado ng mga taong ito, binalaan ng Mother Cat ang kanyang mga kuting na iwasan sila sa anumang pagkakataon. Matapos marinig ang kanyang mahigpit na babala, isinaulo ng lahat ng mga bata ang amoy ng mga tao at itinanim sa kanilang isipan na iiwasan nila ang mga ito sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, isang matingkad na kulay ubing liwanag ang sumabog mula sa kagubatan. Nagmumula ito sa isang biglaang summoning circle. Ang target ng summoning na ito ay si Mother Cat na agad na pagtanto na sinusubukan siyang ipatawag ng mga taong nasa malapit. Habang nalilitong nanunood ang mga anak, naunawaan niyang ito na ang kanilang huling pamamaalam. Dahan-dahan niyang ibinigay ang kanyang mga huling habilin, pinaalalahanan ng kanyang mga anak na manatiling magkakasama kung sakaling makaharap sila ng panganib sa kagubatan. Bagamat naniniwala siyang kaya nilang mabuhay gamit ang sarili nilang kakayahan, sinabi rin niya sa mga ito na marami pa siyang ibang naging anak na naninirahan sa kagubatan na handang tumulong sa kanila kung sakaling mangailangan sila.
Pagkatapos hilingin sa lahat ng kanyang mga anak ang isang mahaba at malusog na buhay, tuluyan ng naglaho si Mother Cat at nagsara ang summoning circle sa harap ng mga anak na labis na nawasak ang damdamin. Lumipas ang maraming taon at nang tuluyan ng lumaki ang mga pusa, iniwan nila ang kanilang unang kuweba upang magsimula ng sarili nilang buhay bilang mga ganap na adulto. Tanging si Nekorio, na ngayon ay isa ng gwapong dragon, ang nanatili sa lugar kung saan siya unang pinalaki ng kanyang ina. Bagamat kaya niyang mabuhay ng mag-isa, nakaramdam siya ng matinding lungkot dahil wala na ang kanyang mga kapatid na buong buhay niyang nakasama. Makalipas ang ilang panahon, isa sa mga kapatid niyang babaeng pusa ang bumalik sa kanilang tahanan kasama ang asawa nito. Ipinakilala nito ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na dragon na masayang tinanggap silang dalawa sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal, nagsilang ng mga kuting ang kapatid niyang pusa at anoko ni Nekorio ang responsibilidad na palakihin ang mga ito. Tinuruan niya silang lahat kung paano magtago at manghuli ng mga daga tulad ng isang pusa at binalaan silang lumayo sa mga tao sa tuwing makakakita sila ng mga ito. Sumang-ayon ang maliliit na kuting at tinanggap ang lahat ng aral ng kanilang tiyuhin. At nang lumaki rin sila, umalis din silang lahat sa kuweba upang simulan ang kani-kanilang buhay sa kagubatan. Makalipas pa ang ilang panahon, isang estrangherang babaeng pusa ang dumating sa kuweba ni Nekorio. Bagamat ngayon lamang niya ito nakita, nakilala niya ang amoy ng isa sa kanyang mga kapatid na pusa sa katawan nito. Lumabas na ang babaeng pasang ito ay isa sa mga anak ng kanyang kapatid at nangangailangan ng matutuluyan dahil malapit na itong manganak. Ipinaliwanag nito kay Nekorio na sinabi ng kanyang ama na humingi siya ng kanlungan sa kanyang tiyuhin kung sakaling mangailangan siya ng tulong, kaya siya naparoon ngayon. Nang marinig ni Nekorio na hindi siya nalilimutan at patuloy pa ring pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kapatid kahit matagal na silang namumuhay sa malalayong bahagi ng kagubatan, napaluha siya sa labis na tuwa at agad niyang pinayagan ang batang pusa na manatili sa kanyang kuweba. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na lumalaki at lumalakas si Nekorio, at nagkaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga natural spirits. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, doon niya tuluyang nalaman na isa pala siyang ganap na ibang species kumpara sa mga katsit. Nadismaya si Nekorio at ikinwento niya ito sa kanyang mga kamag-anak na pusa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng kahalagahan dito. Sa halip, ngumiti lamang sila sa kanya gaya ng dati, kaya nakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa kanila. Isang araw, habang mapayapang lumilipad si Nekorio sa ibabaw ng kagubatan, nakita niya ang ilang tao na may napakalaking bonte ng mga patay na pusa na pinatay lamang upang kunin ang kanilang mga balahibo. Dahil dito, nagngit-ngit siya sa galit at sinunog ng buhay ang mga taong iyon. Matapos lipulin ng mga tao, tinanong ni Nekorio ang mga natural spirits kung kinakain ba ng mga tao ang mga pusa. Ipinaliwanag ng mga ito na ang mga tao ay nangangaso lamang ng mga pusa para sa kanilang balahibo, at lalo pa itong nagpagalit kay Nekorio dahil naniniwala siyang walang nilalang ang dapat patayin maliban na lamang kung ito ay para sa pagkain o sa sariling kaligtasan. Noong bata pa si Nekorio, napakahina pa niya upang maprotektahan ang lahat. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon dahil taglay na niya ang napakalaking lakas ng katawan ng isang dragon kasama ang mapanirang kapangyarihan ng spirit magic. Nagpasya si Nekorio na sapat na ang kalupitan ng mga tao, kaya lumipad siya patungo sa pinakamalapit na kaharian upang bigyan sila ng babala. Nang mapansin ng mga tao ang higanteng dragon sa kanilang lupain, ipinahayag niya sa isang makapangyarihang tinig na pinatay na niya ang mga adventurer na pumaslang sa mga inosenteng pusa. Binalaan niya ang iba pang mga tao na haantong din sila sa parehong kapalaran kung hindi nila titigilan ang pagpatay sa mga pusa ng walang dahilan. Ngunit tumanggi ang mga tao na pakinggan ang kanyang mga salita. Sa halip, tinawag nila ang lahat ng kanilang mga mage at sabay-sabay siyang inatake gamit ang lightning spells. Dahil hindi kayang gumamit ng mga tao ng purong spirit magic, napakahina at walang epekto ang kanilang mga spell laban sa makapangyarihang dragon. Lalong nagalit si Nekorio sa kanilang pagsuway, kaya sinimulan niyang sunugin ang buong kaharian gamit ang kanyang mga apoy. Sa tindi ng kanyang galit, naisip niyang nararapat mamatay ang lahat ng tao. Ngunit bigla niyang nakita ang mahihinang karaniwang mamamayan pati ang isang inosenteng batang babae na walang magawang umiiyak sa lupa. May alaga ring pusa ang batang babae na buong tapang na sinubukang ipagtanggol siya laban sa dragon. Nang makita ni Nekorio ang isa sa sarili niyang mga kamag-anak na napakalapit sa isang tao, naantig ang kanyang puso at nagpasya siyang patawarin ng mga ito alang-alang sa mabubuti nilang mamamayan. Gayunpaman, hindi niya sila iniwang walang babala at sinabi niyang kapag may isa pang pas ang pinatay ang mga tao nang hindi para sa pagkain o pagtatanggol sa sarili, ipagpapatuloy niya ang mga nauna niyang parusa. Lumipas ang maraming taon matapos ang pananalasa ng dragon at isang bagong prinsipe ang lumaki sa kaharian ng mga tao. Sa kasamaang palad, napakahina ng kanyang likas na talento sa magic kaya labis na nag-aalala ang buong maharlikang pamilya para sa kanyang kinabukasan. Alam din mismo ng prinsipe ang kanyang mga kakulangan, kaya palihim siyang lumalabas ng kanyang silid tuwing gabi upang magsanay ng magic ng mag-isa.
Matapos siyang mabaigo sa maraming pagtatangka, isang pusa ang lumitaw sa kanyang tabi. Tumingin ang prinsipe sa pusa na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa mahirap na sandaling iyon. Pagkatapos ay muli siyang sumubok at sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang nasunog ang isang dahon gamit ang kapangyarihan ng kanyang magic. Masayang ipinagdiwang ng prinsipe ang kanyang tagumpay, ngunit napansin niyang tila nakikiisa rin sa kanyang pagdiriwang ang pusa. Dahil hindi pinapayagang manatili ang mga pusa sa loob ng palasyo, napagtanto ng prinsipe na palihim itong pumasok noong gabi. Gayunpaman, alam din niyang ang kaharian ay kailangang pabayaan ang lahat ng pusa at ibalik ang mga ito sa kagubatan upang maiwasan ang galit ng dragon. Tinanong niya ang pusa kung kaya nitong makabalik sa kagubatan ng mag-isa, kaya tumango ito at umalis. Kinabukasan ng gabi, muli na namang palihim na lumabas ang prinsipe, iniisip kung muling magpapakita ang pusa. Bagamat nadismaya siya noong una, hindi nagtagal ay nakita rin niya ang pasang naghihintay sa kanya. Mula noon, sinimulan siyang suportahan ng pusa sa kanyang paglalakbay sa pag-aaral ng magic hanggang sa dumating ang panahong natutunan ng prinsipe kung paano makipag-usap dito. Isang araw, habang pinagsasaluhan ng prinsipe at ng pusa ang pagkain, tahimik silang pinagmamasdan mula sa malayo ng isang matandang tagapayo ng palasyo. Iniulat niya ito sa hari, na agad ipinatawag ang prinsipe upang makausap. Matapos tiyaking hindi minamaltrato ng prinsipe ang pusa, pinayagan siya ng hari na manatiling kaibigan nito sa paniniwalang hindi magagalit ang dragon kung wala namang sapat na dahilan. Bago pa makapagsalita ang matandang tagapayo upang tutulan ng desisyon, biglang nabigla ang lahat ng tumunog ang alarma dahil muling nagpakita ang maalamat na dragon sa kaharian. Naisip ng mga takot na mamamayan na dumating na ang kanilang katapusan, ngunit naupo lamang si Necorio at nagmasid sa paligid na tila may hinahanap na isang tao. Hindi nagtagal, lumabas ang pusa mula sa loob ng palasyo at nagsimulang makipag-usap kay Necorio. Ipinaliwanag ng pusa kay Necorio na nais nitong turuan ng magic ang batang prinsipe, ngunit tumanggi siya dahil naniniwala siyang napakadelikadong ipamana ang ganoong kalakas na magic sa hindi mahuhula ang lahi ng mga tao. Gayunpaman, tiniyak ng pusa sa kanya na kaibigan nito ang prinsipe at hindi nagtagal ay mabilis na tumakbo ang batang prinsipe upang salubungin ang dragon. Habang ipinakikilala ng pusa ang prinsipe sa kanya, naalala ni Necorio ang pamilyar na tagpo nung nakaraan kung saan isang munting pusa ang buong tapang na pinrotektahan ng isang batang babae. Dahil dito, lumambat ang kanyang puso kaya pumayag siyang makipag-usap sa hari ng mga tao. Ngumiti ang pusa at nagpasalamat sa kanya, at hindi nagtagal ay gumamit ito ng shape-shifting magic upang magkaroon din ng anyong pusa si Necorio. Sa kanyang anyong pusa, pumasok si Necorio sa silid ng hari. Magalang siyang binati ng hari bilang Imperial Dragon, at kahit labag sa loob niya, inamin ni Necorio na kahit paano ay nakuha ng munting prinsipe ang tiwala ng kanyang kamag-anak na pusa dahil nais na itong turuan ng magic. Kaya inalok niya ang hari na hayaan ng prinsipe na matuto hanggat sumasang-ayon ito sa kanyang kondisyon. Nang marinig ito, labis na nagulat ang hari dahil ang magic na ginagamit ni Necorio ang pinakamakapangyarihan at pinakalihim na magic sa buong mundo. Ngunit para kay Necorio, hindi yun ganoon kahalaga dahil ipinaliwanag niyang maaaring matutunan iyon ng sinuman basta marunong makipag-usap sa mga natural spirits. Gayunpaman, alam ng hari na ang spirit magic ay sapat ang kapangyarihan upang tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo pabor sa kanyang kaharian. Magalang niyang sinimulang pasalamatan ng Imperial Dragon, ngunit inisip ni Necorio na masyado itong formal, kaya sinabi niyang tawagin na lamang siya bilang Cat Dragon. Nang marinig yun, napangiti ang hari at agad na pumayag. Mula noong araw na iyon, natutunan ng batang prinsipe ang lihim na spirit magic mula sa pasang naninirahan sa kagubatan, at kalaunan ay ipinasa rin niya ang kaalamang iyon sa iba pang mga tao. Habang lumilipas ang mga taon, sa tuwing nagkakaroon ng anak ang isang hari, binibisita ng mga pasang mula sa kagubatan ng kastilyo upang kaibiganin ang bagong prinsipe at turuan ito ng magic. Sa pagdaan ng panahon, nagsimula namang protektahan ng mga tao ang mga pasang naninirahan sa kagubatan, habang patuloy namang ibinabahagi ng mga pusa ang kanilang mahalagang magic bilang kapalit. Samantala, ipinagpatuloy ni Necorio ang pamumuhay sa kanyang dating tahanan, patuloy na nagtuturo ng magic sa kanyang mga inapo sa parehong mapag-arugang paraan na ginagawa niya sa loob ng napakaraming taon. Iyon ang katapusan ng episode 1, mag-subscribe upang hindi mo mamiss ang susunod na bahagi at panoorin ang kasunod na video.